mong chikahe diri, kay napildi na pud ka sa kaso. Kung ikaw nga law professor nga nakabalo ka unsa ka harsh ang life. Kini mga bata kay nangarap lang man pud ni silang mahimong lawyer. Let's make a difference sa life ani nga mga bata. Dili siguro ta magpiniling kay kung wala ang grasya sa Ginoo kay we can never be where we are today. Welcome again to Quick Take, the mini series of the Imperfectly Perfect podcast, where we embrace laughs and perfection because it's not about being perfect, it's about being you. Okay, guys, so here we go again. Another episode para specially dedicated to our aspiring lawyers. So, katong ga-dream nga mag-proceed og law school or gusto mahimong lawyer, this episode is for you. So, ano po ang topic natin for today, ma'am? Before tayo mag-proceed sa topic, no, if you haven't already, please don't forget to follow, subscribe, like sa aming mga social media accounts. We have Facebook, Instagram, Spotify, the Imperfectly Perfect Podcast. And of course, we have YouTube, Laom7668. And don't forget, we also have TikTok, Tip Podcast 25. Our topic for today is about harsh realities every law student learns late. So, mao na siya, guys. So, magsugod na kita. Huwag na nating patagalin pa. Number 1, reading everything doesn't guarantee you'll pass. So, daghan kong example, ani, no? Nga mga classmate nga pertig yun. Time management check. Study check. Little by little nga pagbasa check. Pero kanang bitong mablangko sila pag-abot sa recitation. So sad. And then, daghan pud mi og kanang mga classmate nga kanang kusog gid sila magtuon. Maka-finish sila og pila ka cases, kung atong gilista sa among mga ma'am og sir nga 100 cases, mahuman gyud nila og basa. Pero ang ending or ang uban sa ilaha is wala sila nakasabot sa doctrine. Ako lang yung encouragement sa inyo ha is dili ni padaghanay og basa ang law school. Law school is not a reading class. Law school, guys, is about understanding the doctrine, understanding the law. And during the recitation, your teacher will assess whether you understand or not. Kana lang. And you will be graded accordingly. Pero ang uban gid mga professor, di pa nato malikayan kaya ang ilaha po sigurong training before is very Socratic method nga ang goal ni sila, ang ilang goal sa life kay murag mang-intimidate gid og estudyante. Ano bitaw nga kanang bali-balihon gyud ka. Kana bitaw lawyer siguro siya nga murag napildi sa kaso didto sa court or na siya gustong patunayan then ang iyahang kalagot iyang iadto sa imong estudyante. Ma'am ug sir, please. Panyero-panyera. Ayaw, di na to nabuhaton no. Kay kabalo ta sa atong time giyon sa puta pag kanang pag torture sa law school and kabalo ta dili siya maayo. So I hope nga we will be people who make a difference sa life sa atong mga students karon. Kung naglagot ka, kay napildi ka, or naglagot ka sa imong kliyente, dili pahimungtan ang mga estudyante. Shout out sa mga law professors. Thank you! Let's proceed with number 2. Not everyone will make it to the bar. What I'm referring to is the bar exam. And dili tanan guys kay ang uban aside nga nay mga reasons nga ngano dili sila disqualified sila ba nga mag-take sa bar exam, ang uban pud is first year pa lang mi nagikoy classmate ato nga idol kay nako ang iyang igsuon nga teacher nako sa history. Favorite pud ako ang history. Katong Rizal na mo nga subject sa college at sister niya classmate nako sa law school. First year pa lang mi dayon daghan nagnaagian nga mga very terror nga mga professors. Ana siya nga kanang mag-withdraw siya. Ana bitaw muundang na siya. Ana siya, it's not worth it. Ang kato nga time manggod kay uso ang atong mga sendong, kato nga time kay uso ang mga flooding. So ana siya nga it's not worth it. Kang the world is ending and
what am I doing here? Niyanhi lang ba ko para insultuhon sa akong mga professor? So naiuban guys, dili makaabot sa bar exam because of their choices. Nganong i-torture man nila lang self sa laborious nga work sa law school nga mga jet setter na bitaw sila. Like, they have built their career already, they have families already, nya, ano pang mausik-usik pag time sa law school. Dayon, sa pa may example ani nga wala nakaabot sa kanang bar. Ang uban po, sample kami, katong first year may tulumi ka section. Section A, B, and C. Natingala gay ko nga na section A ko nga late enrollee man ko. 'Di ba kato akong i-mention before nga nag-adto ko dito nag-entrance exam is nagdala ko sa akong kuan thesis. Kumusta? Na kay wala pa na release ang TOR. Ana pod guys, pag abot ninyo ana sa second year, duha na lang mo ka sections, then pagka third year, isa na lang, hantod, pagka fourth year ka na, pipila na lang yun, maihap na lang yun sa tudlo ang makagraduate. Mga, kuan lang siguro, less than 20, or yahay na kayo ng 20 above ang makagraduate. So, grabe yun ang pagka kaling char lang kaling bro manok gikal ang ako lang gid ato is kanang lately lang pud ako na realize nga kanang negosyo siya ay la sorry negosyo ang kuan ang law school kay mura ba tawag they attract a plenty of enrollees so that they can have more funds kato amo abi kay private school ba to kung first year to third year ko sa law school. And then inana uban pud kay kanang prestige nga bahalag dili sila private school pero sa ngalan nga daghan nagpa-enroll sa ilaha kanang malipay sila pero akong na-realize guys kay negosyo ra gyud ang law school. Ay, sorry. Pera-pera ra gyapon at the end of the day. Yung nauban kay kanang pride pod ngayon ana. Except lang ha sa mga tsada og kanang cause or naging tsada nga intention. Pero kana oy, na-discourage kay ko teach kay invite man ko mag-teach sa law school. Na-discourage ko kay nana de ay like naay pinaghuhugutan ang bawat university, naay pinaghuhugutan ang bawat administrator, ang bawat dean. Then maluwi lang ko sa mga estudyante kay nagbayad sila then pahirapan bitaw og kanang uban kay kuan siya exceedingly abundantly nga mga pagpapahirap or disproportionate siya. And then tao mangyapon ng mga estudyante nga nang ginainana man nato, 'di ba? Naagapon sila yung heart. And ana pa ni kuan ni Klaus nga salida kanang it's about kindness. One single act of kindness sparks another. And I hope nga mag-create tag na nga environment sa law school. Shout out, mga law professors. And then, let's proceed now, guys, with number 3. Mental health is just as important as memory work. Kana, di ba ningon ko nga harsh kay uban nga mga professor katong previous na episode nga ingnon yun ka nga taga-ahak ka. Dayon kanang ingnon din ka nga katong you better jump out of the window, ana, or you better go home and plant kamote. Nana ang mga show. Nya ana jud ko nga grabe siguro ang kanang trauma nga ilang na-receive no sa ilahang mga professor before kay mabuhat man na nila, di ba kung giunsa ka kay nana po dayon ang imong mabuhat sa uban. So, ko nga, grabe po siguro. Pero kung sa ako nga side kay, let's stop the trauma. Di na siguro ito magpapiling-piling nga, magpa-terror-terror for the sake nga inon nga terror ka, or magpa-terror-terror para inon nga kanang, ako yun ang best akong field. Kung chikahi dari, kanapildi na po ka sa kaso. Kung ikaw nga law professor, nga nakadungog dirin, nakabalo ka, unsa ka harsh ang life. Ang kini mga bata, kay nangarap lang man po ni silang mahimong lawyer. So, tarong-tarongon siguro nato sila. Ano bitaw, let's make a difference sa life ani nga mga bata. Count it as a privilege nga gihatagan bitaw ka og chance nga mahimong professor, nga mahimong i-look up to sa imuhang mga estudyante. Dili siguro nato i-abuse. I am talking to fellow teacher. Dili siguro ta magpiniling kay kung wala ang grasya sa Ginoo kay we can never be where we are today. So it's all by the grace of God. Then hunahunaan lang pud ang time kung maggusto na ka mag-harsh ang mga estudyante nga ikaw pud biya naabot pud ka sa punto nga ikaw pud ang nanginahanglan og grace and kindness. Please do it to your students.
Okay. And then guys, grabe seryoso kay ko ay. Ako mga sa mga mental health bitaw, mental health kay uso sa mga di na uso. Kaya bitaw agwanta ang show. Ang ako alam po siguro ani para kanang mga mental breakdown ba to take care of your mental health. Ayaw na siguro pag over o kanang study bitaw nga mulapas na kaga alas 12 kay ay kung chikahe actingan dira sa Dunkin, sa McDo, mag-overnight, di naman na mosulod sa imong brain. Kay kinahanglan tag rest. Dili ka sa Superman, di po kasi Wonder Woman. Imong brain mo kinahanglan rest. Sa katong akong criminal law professor before, ana siya nga pag-abot sa 12, tulog na gid siya. Tulog. Mo na siya kong advice. Do not neglect sleep. It's very essential. Wala kay ma-process or di maka-process imong brain kung kulang kag tulog. And pinaka-importante gyud before I end this episode is time management. Na naman kay time management, 'di ba? So, gi-budget na nimo pila ka hours imo i-allot ani nga subject, kana nga subject ug kana nga subject. And then kana lang i-follow lang na siya. Lahi man tag effectiveness. Ang uban effective sa night, ang uban effective sa morning. So, choose your battle or choose kung aha ka effective mag-study. Kana lang siguro guys, and sa ako pang mention sa last episode, wag mong gawing mundo ang lawyering. Kinipot, sa ato po diri sa law school, wag mong gawing mundo ang law school. Ayaw bitaw ipa-revolve na lang pod nga naging alipin ka na ng law school. Ana ba? Kay hantod dili ta align sa purpose nga gihatag ni God sa atoa, life will always be disappointing. Pero kung kabalo ka nga diha gyud ka gitawag sa law school o gitawag gyud ka mahimong lawyer, bahala pagkapila ka madagma, bahala pagkapila ka ma-disappoint. It is the grace of God that will carry you through so that you can continue with the fight. So, kana lang siguro, no? Seryoso masyado na ako. So, thank you so much for being with me in the episode. And please don't forget to follow, subscribe, share, and like, comment sa aming mga social media accounts. We have Facebook, Instagram, Spotify, The Imperfectly Perfect Podcast, YouTube, Laom7668, and TikTok, Team Podcast 25. So hanggang sa susunod na mga kabanata at mga episodes, stay beautiful, stay imperfectly perfect, and see you soon!